Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay JP Amazing Stories. So ang video to is may pamagat na hindi nila inaasahan na ganito ang makikita sa CCTV. Ganun pala ginawa ni Yusik Cabral. So sobrang viral niya, par 638,000 views, meaning maraming interesado sa video to. And then yun, tingnan din natin, makiusyoso tayo dito, no? Kasi syempre usaping ano to eh, 'di ba? Mga pangyayari sa bansa natin. So bago natin simulan, JP Amazing Stories, suportahan niyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga ka-noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan natin, baga agawin pa ng China. Again, bagat ng video ito, hindi nila inaasahan na ganito ang makikita sa CCTV. Ganun pala ginawa ni Yusik Cabral. Diyos ko dahil. JP Amazing Stories, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Breaking news mga kabayan, ang kamay ng batas ay patuloy na humahaba at ngayon ay diretsahang tinatarget ang bilyon-bilyong pisong yaman ng mga itinuturong utak sa likod ng pinakamalalaking eskandalo sa bansa. Sa isang mahalagang anunsyo, nilinaw ng Department of Justice na hahabulin at babawiin pa rin nila ang mga asset ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa kabila ng kanyang biglaang pagpanaw. Ang investigasyon ay lalo pang uminit matapos ibunyag na ang hotel kung saan siya huling nakita ay dati pala niyang pag-aari na ibinenta sa isang kontrobersyal na lehislador na sangkot din sa flood control scam. At Diba? Diba? Sobrang pumipera sila, par. Sobrang pumipera sila. Grabe. Nakabili ka ng hotel, yaman mo naman. Diba? Like, gaano ba kalaki yung sinasahod mo? So, meaning, dun pa lang sa nakabili siya ng hotel, wala na. Parang guilty na talaga to si Cabral about dito sa mga flood control issue na to. Tapos yung pinagbentahan pa, involved din sa flood control scam, aray ko. Diba? Kaya pala, may nakikita akong mga comment dito na parang, nakakaamoy daw sila. Diba na yung husband. Kaya daw hindi pa autopsy, baka daw makita yung yung mga ibang mga yaman. Diba? Comment lang naman nila yon. Pero may possibility yon. Diba? Kasi syempre, kung ayun nga. Yung sa hotel mismo, na-trace pa nila mismo, di ba? Na dating pagmamayari ni Catalina Cabral. Di ba? So, dun pa lang, ikaw ba kung bigla kang yayaman, bigla-bigla ka bang mag-i-invest agad ng hotel? Di ba? Malamang meron pang pinag-investan yan, hindi lang hotel. So, meaning, pumapaldo pala to si Cabral, par. Di ba? Ewan ko lang kung alam niya ng husband niya. Di ba? Yung pagmamayari niya, yung Ion Hotel na yan, or may alam pa ba siya na ibang pagmamayari ng asawa niya, di ba? So sana tanungin nila yan. Yeah. hindi lang sa DPWH dahil maging ang mga ari-arian ng suspected Chinese drug lord na si Willie Ong na idinadawit sa Pogo at kay Michael Yang ay opisyal na ring ipina-freeze ng Court of Appeals na nagmamarka ng isang malaking tagumpay sa pagputol ng daloy ng pera ng sindikato. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. So sa mga hindi nakakalam, yung Michael Yang na yan, connected yan sa mga Duterte, ha? May mga nakikita tayong yung mga expose ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes. Di ba? Na yung Michael Yang na yan. Kaya nga sobrang niya, nagko-conflict siya sa naglunsad ka ng war on drugs, against ka sa drugs, tapos yung taong Michael Yang na yan, malapit sa'yo na ang issue din ay about sa drugs. So, parang dun pa lang mapapaisip ka na talaga. Di ba? Maraming salamat po. Isa sa pinakamalaking katanungan na naiwan matapos ang trahedya sa Benguet. Ano ang mangyayari sa bilyon-bilyong pisong yaman na pinaghihinalaang nakuha mula sa kaban ng bayan? Habang patuloy ang investigasyon sa misteryosong pagpanaw ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, isang malinaw at matigas na mensahe ang binitawan ng gobyerno. Hindi pa tapos ang laban. Ang kamatayan ay hindi isang tiket para takasan ang pananagutan sa taong bayan. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, ipinaliwanag ni DOJ Prosecutor General Richard Fadulon ang So, ang meaning dito, kasi parang, minamak to ng mga DDS na parang, I think si Remulla nagsabi nun. Tapos sinabihan nila si Remulla na tanga daw. Diba? Bakit ngayon mo lang daw hahabulin na wala nang ayong tao, paano mo pa mahahabol? So siguro hindi na gets ng mga DDS yun Ibig sabihin naman doon, kahit wala ka na dito sa mundo, lahat ng mga naiwan mo dyan,
'di ba, na pilit mong tinatago kasi parang yan na yung buhay mo eh, 'di ba, nung nabubuhay ka pa. 'Di ba? Yan yung gold mo, yan yung yaman mo. So, hahabulin ng gobyerno yan. 'Di ba? Ipaparating namin sa inyo na kahit nasa kabilang buhay ka pa, hindi ka nagtagumpay, na-retrieve pa rin namin yung mga ninakaw mo. Parang ganyan ba? 'Di ba? Sunod na legal na hakbang ng pamahalaan. Sa batas, may dalawang uri ng pananagutan, ang criminal liability o pagkakakulong at ang civil liability na pagbabayad. Totoo na ang criminal liability ni Cabral ay tuluyan ng nabura dahil sa kanyang pagpanaw. Hindi mo na pwedeng ikulong ang pumanaw na. Ngunit nilinaw ni Fadulon na ang kanyang civil liability ay nananatili at buhay na buhay. Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng salita? Tsaka parang tip of the iceberg lang naman si Cabral eh. 'Di ba? Actually, parang gagamitin nga lang siyang K-witness. So meaning, kahit na mawala naman siya, is need pa rin nating habulin naman yung ibang involved sa flood control, 'di ba? So tuloy pa rin yung laban. Sabihin, ang lahat ng ari-arian, mga bahay, lupa, sasakyan, bank accounts at investments na pinaghihinalaang nakuha niya sa pamamagitan ng mga iligal na paraan, tulad ng mga kickback at SOP sa flood control scandal, ay maaari pa ring bawiin ng gobyerno. Ang tawag dito ay asset forfeiture. Ang kailangan lang ng DOJ ay makakuha ng matibay na ebidensya na magpapatunay na ang mga yaman na ito ay ill-gotten wealth o galing sa korupsyon. Kapag napatunayan ito, kukunin ito ng Estado at ibabalik sa kaban ng bayan. Ang hakbang na ito ay isang malinaw na babala sa lahat ng sangkot sa katiwalian, buhay man o patay. Ang perang para sa taong bayan ay hahabulin at pilit na ibabalik. Ang tanong ngayon ay hindi na kung So meaning, pati yung mga yaman ng mga Duterte, hahabulin yun. 'Di ba? Kasi kung makikita nyo men yung exposure talaga, expose ni Trillanes, former Trillanes, Senator Trillanes par. Grabe. Sobrang grabe yung yaman ng mga Duterte par. Like you cannot imagine, 'di ba? Nag-English pa to eh. So, yeah, parang pinapakita lang kasi sa atin ni FPRD. Simple lang yung pamumuhay nila, 'di ba? Hindi binago yung bahay. Pero nung pinakita ni Trillanes yung mga nalaman niya, like grabe, na pailing ako doon. Sabi ko, wow. Grabe pwede pala tayong lokohin sa part na to. Like ipapakita lang nila yung gusto nating makita. Tapos ginagalingan nila na pagtago kung ano yung mga kabulastugan nila. 'Di ba? Like Catalina Cabral. Sino bang mag-i-expect na merong hotel si Catalina Cabral? Baka kapag lumayog pa yung investigasyon dyan, magugulat pa tayo. Marami pa pala talagang mga ari-arian yan. Diba? Grabe. Ulin ba sila, kundi gaano kalaki ang yaman na posibleng mabawi mula sa isa sa mga sentral na figura ng iskandalo. At saan magsisimula ang paghahabol na ito? Sa mismong lugar kung saan nagtapos ang kwento ni Cabral. Ang misteryo sa likod ng kanyang pagkawala ay mas lalo pang lumalalim. Ang mismong hotel kung saan siya huling nakita, dati niya palang pag-aari at ibinenta sa isa sa mga kontraktor na idinadawit din sa iskandalo. Grabe. Sa CCTV video ng Ayon Hotel sa Baguio, kung saan tumuloy si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Makikita ang huli niyang sandali bago natagpo ang wala ng buhay. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang mga CCTV footage na hawak na ngayon ng mga investigador matapos isilbi ang subpoena sa hotel ng PNP at NBI. Mag-aalauna ng hapon ang unang makikita ang paglalakad ni Cabral papasok ng driveway ng hotel. Makalipas ang 5 minuto, sunod na makukunan ang kanyang SUV na minamaneho ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Kita sa CCTV footage ang pag-check-in nito sa hotel. Sa 4th floor ng hotel, lalabas sa elevator si Cabral at kanyang driver. Ihahatid siya nito sa kanyang suite bandang 1:10 ng hapon. Kita din ang pagpasok ng driver sa kanyang kwarto ng 1:20 ng hapon. Sa susunod na video nakuha ng 2:47 ng hapon, kumatok si Cabral sa kwarto ng driver at pumasok ito. Pagkatapos ay magkasunod na silang lumabas. Makalipas ang ilang minuto ay umalis ang SUV na hinihinalang dumiretso na sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na nakuna ng pagbalik ng driver sa hotel ng pasado alas 5 ng hapon at ang pag-alis ulit ito pasado alas 6 naman ng gabi bago mag-report sa Baguio City Police Office Station 6 sa Cannon Road. Nang imbestigahan at halugugin ang hotel room ni Cabral, nakuha ang isang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. If we're talking about the knife or the Grabe, items that no? were recovered, yung knife for self-protection, while the medications, we secured that. We also took 'Di ba? Yung knife, tama ba? For her protection. Nakuha ang isang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. if we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection, while the medications, we secured that. We also took Yung knife is for her self-protection. So, alam niyo yun, par. Takot kang takot kang matsugi eh. So, i-defend mo yung sarili mo. 'Di ba? Tapos, kukunin mo yung buhay mo. Tapos, dun pa sa
takot ka, yung phobia mo pa, di ba? Takot ka sa heights. In that way mo kukunin yung yung buhay mo. Like parang, ewan ko na lang. Kayo na lang din bahalang mag-isip, Pero malabo talaga eh. Tissues so that we can study if these medications were used. Sabi ng PNP, lumabas sa laboratory test na nagpositibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Pero base sa mga ebidensya, pwede nang i-rule out ang foul play. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Ganun pa man, kailangan isailalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para ito'y makuha. Ang mga huling sandali ni Cabral sa Baguio City ay patuloy na binabalot ng misteryo. At ngayon, isang panibagong pasabog ang binitawan na direktang nag-uugnay sa kanya sa isa pang high-profile personality. Ayon sa ulat ng Bilyonaryo News Channel, inihayag mismo ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang isang nakakagulat na detalye. Ang Ion Hotel sa Baguio, kung saan huling nag-check-in si Cabral bago ang kanyang pagkamatay, ay hindi lang basta isang hotel na napili niya ng random. Ito ay dati niyang pag-aari. At dito na pumasok ang pinakamabigat na revelasyon na nagpapatibay sa teorya ng sabuatan. Noong taong 2025, Ayun. ang hotel na ito ay ibinenta umano ni Cabral kay Benguet Representative Eric Yap. Isipin niyo ang implikasyon nito. Si Cabral na nasa gitna ng investigasyon. Anak ng Tokwa. Eric Yap. What the heck? Ayaw ko na lang magsalita. Okay na, bahalang humusga dyan, par. Ay pumunta sa isang hotel na pag-aari ng isang taong idinadawit din sa parehong iskandalo. Ito ay isang malinaw na pruweba ng prior business relationship sa pagitan ng dalawang sentral na figura. Hindi sila estranghero sa isa't isa. Sila ay magkasosyo, magkakilala at konektado. Ang koneksyong ito ay lalo pang nagpatibay sa interes ng mga otoridad. Ibinunyag din na naging pahirapan ang pagkuha ng impormasyon mula sa hotel. Kinailangan pang maghain ng search warrant ang mga investigador ng NBI sa hotel matapos tumanggi ang management na ilabas ang mga dokumento at CCTV footage. Ang dahilan nila, Well, right din naman nila yan. Di ba, na hindi ipalabas agad. So, yeah. That's the talaga. May law tayo dyan eh. Di ba? So, need talaga yan ng mga warrant or whatsoever. issue umano ng data privacy. Pero sa mata ng batas, kapag may krimen o investigasyon, hindi pwedeng gamitin ang privacy para magtago ng ebidensya. Kung maalala natin, si Congressman Yap ay idinadawit sa eskandalo dahil sa kanyang koneksyon sa Silver Wolves Construction at ang kanyang mga asset ay ipina-freeze na rin ni Pangulong Marcos. Ang tanong ngayon, ang pagbabalik ba ni Cabral sa hotel na dati niyang pag-aari ay isang simpleng coincidence lang dahil at home siya doon? O isa itong hudyat ng isang mas malalim at mas madilim na koneksyon? May kikitain ba siya doon, may kukunin, o may iiwanan? Dahil sa mga naglalabas ang koneksyon, naging mas agresibo na ang kapulisan. Ang investigasyon sa pagkamatay ni Jose Cabral ay lalo pang lumalalim at ang Philippine National Police o PNP ay nakatutok na ngayon sa pag-secure ng lahat ng ebidensya. Ayon sa ulat ng Bilyonaryo News Channel, ang PNP ay naglunsad ng isang malawakang evidence gathering operation. Nakikipag-ugnayan na sila sa lahat ng ahensya para masigurong walang makakalusot na detalye na pwedeng magamit sa asset forfeiture o sa paglutas ng kaso. Kinumpirma Kaso lang yung cellphone isa na uli agad eh. Ay, nako. Nasa kamay na nila yung cellphone. Isinauli pa. Tapos, yun, mahirapan tuloy silang kunin ulit. mismo ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Martias Jr. na ang kanilang atensyon ay nakatuon ngayon sa pag-secure ng mga digital footprint. Kabilang dito ang cellphone at iba pang mga gadget ni Cabral. Ang mga ito ay posibleng maglaman ng mga critical na impormasyon, mga text messages, call logs, emails at bank transactions na magtuturo kung sino ang mga huli niyang kausap at kung saan napunta ang pera. Kasabay Yun din. nito, kinumpirma rin niya na ang driver ni Cabral na siyang huling nakasama nito at naghatid sa kanya sa bangin ay kasalukuyan ng kinu-question para alamin ang buong katotohanan. Siya ang missing link sa mga huling oras ng buhay ni Cabral. Ang hakbang na ito ng PNP ay kasunod ng naunang operasyon ng NBI kung saan nagsilbi sila ng search warrant sa hotel room na tinuluyan ni Cabral sa Baguio City. Ayon sa PNP, mahigpit ang kanilang koordinasyon sa ICI at sa iba pang ahensya. Ang kanilang layunin, masigurong ang lahat ng ebidensya ay mapre-preserve at hindi maglaho o mapalitan. Ang bawat text Yun. message, bawat tawag at Pero bawat yun nga. dokumento ay mahalaga ngayon. Pero yun nga, yung cellphone, isinauli muna sa family. So, paano mapipreserve yun? Di ba? Ay, nako. Para buuin ang puzzle sa likod ng malagim na trahedya at ng bilyon-bilyong pisong nawawala. Habang hinahabol ang yaman ni Cabral, may isa pang malaking isda ang nasukol na ng batas. At ito Yun. ay nagpapakita na seryoso ang gobyerno sa pag-freeze ng mga asset ng mga kriminal. Sa kabila ng mga issue kay Yusek Cabral, ang mga ari-arian ng suspected Chinese drug lord na si Willie Ong na idinadawit din sa Pogo at kay Michael Yang, opisyal ng pina-freeze ng Court of Appeals. So, ayun, para sa iba dyan ha, baka malito kayo. Yung Willie Ong na yan, hindi yan yung doktor na si Doc Willie Ong ha. Ibang Willie Ong yan. Di ba? Masamang Willie Ong yan. Masamang Willie Ong yan, par. Yung involved dito sa flood control. Ang laban kontra sa mga dambuhalang sindikato ng droga sa bansa ay nagkaroon ng isang malaking panalo.
Ayon sa ulat ng Bilyonaryo News Channel, pinagbigyan na ng Court of Appeals ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council para ipa-freeze ang lahat ng ari-arian ni Willie Ong o sa kanyang tunay na pangalang Kai Shimeng. Ang freeze Kai order na ito Shimeng. ay hindi biro. Sakop nito ang 70 bank accounts, 89 na real properties o mga lupa at gusali, at 29 na sasakyan. Ang mga ito ay nakapangalan hindi lang kay Ong, kundi pati na rin sa kanyang mga kasabwat at sa kanilang mga kumpanya, tulad ng CQM Petroleum at Sunflare Industrial Supply. Ang hakbang na ito ay nag-ugat sa malalim na investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs sa pamumuno ni Surigao del Norte, Representative Robert Ace Barbers. Sa kanilang mga Syempre, hindi iano ng mga DDS yan. I-invalidate nila yung mga ginagawang investigation ng mga natin sa House. Di ba? Especially kapag matatamaan yung mga kaalyansa ng mga Duterte. Di ba? Kaya nga si Kong Akop binabastos nila ng todo eh. Tatamaan yung Duterte doon eh. So ito, malamang sa malamang, papipiestahan din to kasi syempre, yung mga kasosyo na yan related sa flood control, yung iba related sa mga Duterte, huhusgahan na naman nila yan. Diba? Makina naman nila yan. Ganyan sila par. Wala nang bago dyan. dinig, natuklasan na si Ong at ang kanyang mga kasamahan ay mga Chinese citizens pala na nagpapanggap lamang bilang mga Pilipino gamit ang mga pekeng dokumento. At dito na pumasok ang mas malaking koneksyon na nag-ugnay sa droga at pogo. Sa isang hearing, diba? inilabas ang isang matrix na direktang nag-uugnay sa grupo ni Ong sa dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Michael na si Yang. Michael Yang. At hindi lang yan. Ayon sa AMLC, ang kapatid ni Michael Yang na si Hong Yang ay isa sa mga nakatanggap ng pondo mula sa Pogo ni Alice Guo. Ito ay nagpapakita ng isang nakakakilabot na ugnayan sa pagitan ng Pogo operations at illegal drug trade. Iisang network, iisang daloy ng pera. Ang sentro ng investigasyon ng AMLC ay ang kumpanya ni Ong na Empire 999 Realty Corporation. Kung maalala natin, ito ang Siyempre, no comment yung mga DDS dito. Diba? Hindi nila titingnan yung part na FPRD, diba? Tatay Digong, Michael Yang, connected, kilala, malapit. Hindi nila titingnan yan kasi mauungkat yung sa war on drugs eh. Kasi yung sa war on drugs, idol na idol nila doon eh. Yun eh. Diba? Kasi naligpit nga daw yung mga dick-ass. Diba? Pero hindi nila tinitingnan yung ibang angle na what if. Diba? Totoo, yung sinasabi ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes, na yung war on drugs na yan is cover lang yan para masolo nila yung industry. Diba? Pero yun nga, hindi nila titingnan yan, DD sila eh. kumpanya na nagmamay-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga, kung saan nasabat ang 530 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos noong 2023. Sa pagsilip ng AMLC sa pera ng kumpanya, isang napakalaking anomalya ang kanilang natuklasan. Mula 2015 hanggang 2023, nagkaroon ng kumpanya ng 147 na unusually large bank transactions na may kabuuang halaga na mahigit 1.7 billion pesos. Bakit ito anomalya? Dahil ang kumpanya ay mayroon lamang 2 million pesos na authorized capital at 125,000 pesos na paid up capital. Isipin ninyo, 125,000 piso lang ang puhunan, pero 1.7 billion pesos ang transaksyon. Matematika pa lang, huli na. Nadiskubre rin ng AMLC na may 281.9 million pesos na cash at check deposits ang kumpanya na hindi nila iniulat sa kanilang mga financial statement at hindi rin nila iniulat ang pagbili ng 30 real properties, kabilang na ang mismong warehouse kung saan nasabat ang droga. Para sa AMLC, malinaw ang konklusyon. Ang Empire 999 at ang iba pang kumpanya ni Ong ay mga front o palamuti lamang para i-facilitate at labhan ang pera mula sa illegal na droga. Ang tawag dito ay money laundering. At ang perang ito ang siyang ginamit para bilhin ang lahat ng ari-ariang ipina-freeze ngayon ng gobyerno. Sa kasalukuyan, si Willie Ong ay humaharap sa mga kaso ng falsification dahil sa paggamit ng peking Philippine passport. At base sa huling monitoring, nakatakas na siya ng bansa noong October 2023 gamit ang kanyang Chinese passport. Mga kabayan, Yan lang. Diyan tayo may problema talaga. Kasi nasa kamay na natin, napapractice pa nila yung mga rights nila eh. Dapat may gawin yung government talaga natin dyan. Na, ikaw, kaduda-duda ka. Sige, hold ka muna. Hanggat hindi ka pa nakiklear dito ka muna sa amin. Dapat may ganyan, yung ganyan. Hinahayaan pa natin na, nasa laya. Kaya yung iba, lumilipad sa ibang bansa. Diba? Nagtatago na parang bato. Yan lang yung problema talaga sa atin. Like, yan nga, nakukuha na nga natin. Na dadali na natin sa mga investigasyon. Diba? May mga nakuha na tayong ebidensya. Pero yung tao, wala na. Diba? Yan yung mahirap dyan. ang mga kaganapang ito ay nagbibigay ng isang malinaw na mensahe. Ang katarungan ay hindi lang tungkol sa pagpapakulong ng tao. Ito ay tungkol din sa pagbawi ng ninakaw na yaman. Sa kaso ni Yusek Cabral, Pati sa pagbawi ng mga ninakaw na yaman. So shoutouts kina Senator Marcoleta na talaga hinaharang niya talaga
yung restitution, yung ano, pagpapasauli sa mga ninako ng mga diskaya. Shoutouts! Unayan ng DOJ na hindi hadlang ang kamatayan para habulin ang ill-gotten wealth. Ang koneksyon niya Tama. kay Congressman Eric Yap sa pamamagitan ng Ion Hotel ay nagbubukas ng bagong pinto para sa investigasyon. Sa kaso naman ni Willie Ong, pinapatunayan ng AMLC at Court of Appeals na kayang pilayin ng gobyerno ang operasyon ng sindikato sa pamamagitan ng pag-freeze ng kanilang bilyon-bilyong asset. Ang dalawang kwentong ito ay magkakaugnay sa iisang prinsipyo. Crime does not pay. Maaaring makatakas ang tao sa pamamagitan ng pag-alis ng bansa tulad ni Ong o sa pamamagitan ng Fake kamatayan death. tulad ni Cabral. Ngunit ang kanilang yaman na galing sa masama ay mananatiling target ng batas. Patuloy nating babantayan kung magkano ang mababawi ng gobyerno at kung saan ito mapupunta. Dahil sa huli, ang bawat pisong mababawi ay tagumpay ng bawat Pilipino na tapat na nagbabayad ng kanilang buwis. Pero syempre, kapag ka mabawi yan ng government, hindi nila Breaking nila news, mga kabayan. i-credits yan. 'Di ba? Natapos na ba 'yon? Syempre, 'di ba? Hindi nila i-credits yan if ever makuha ng admin yan kasi syempre, 'di ba? Ipapalabas nila na frame lang yan, ipapalabas nila na scripted lang yan. Eh, diyan naman sila magaling, 'di ba? Hindi talaga sila papayag na madungisan yung reputasyon ng mga Duterte na yan. Like, ang tingin talaga nila dyan, gold eh. Diba? Duterte gold. So, yan yung problema, nasobrahan sa pagiging fanatic, ano. So, anyways, that's it na lang muna. So, again, ang video tayo mula kay JP Amazing Stories. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Sobrang solid ng balita na yun. Also, courtesy din sa Billionaire News Channel. So, yeah, syempre, bago nyo rin iwan yung YouTube channel natin, Pulip Noisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun para malinaw pa sa klaro yun na kita nyo, di ba? Kahit ano talagang iwas nyo yung mga Duterte. Wala talaga. Kayo talaga yung some kind binabalikan, di ba? Yung mga strings talaga na nahihila, yung mga tali talaga, papunta talaga sa inyo. So, expected na natin yan. Nagsimula kay Cabral. Ngayon, pumunta kay Eric Yap. Tapos ngayon, pumupunta sa mga Duterte, mga Michael Yang, mga Poncio Pilatong, mga Willie Ong na yan. Diba? So, alam na natin yan, na kapag sasagi yan sa radar or sasagi yan sa buntot ng mga Duterte, diba? Isa lang yung sasabihin nila dyan. Sasabihin na naman nila, nililihis na naman yung issue. So, dyan sila magaling par. Ipapaniwala na naman nila yan na nililihis na naman yung issue. Diba? Ganyan sila. Kapag time will come talaga, papanagutin na sila or sila yung makita, sila yung matrace. Nililihis yung issue. Dapat focus lang tayo sa goal. Diba? Dapat dun lang tayo kay Cabral. Dapat dyan lang tayo sa DPWH. Bawal na kayong tumawid kay Eric Yap. Bawal na kayong tumawid kay Willie Ong. Bawal na kayong tumawid sa mga Duterte, Michael Yang. Pero kita nyo naman, sila talaga yung nilalapitan ng ebidensya. So, sinasabi ko kasi sa inyo, di ba? Yung mga kalokohan nyo, pagbabayaran nyo rin talaga yan hanggang sa uli. So, speaking of, pati Pogo dito, Dawit. So, speaking of Pogo, kumusta naman yung nila doon? Di ba? Yung Harry Roque nila. Guilty. Hindi siya guilty. Ano din yun? May something din yun sa Pogo, di ba? Si Harry Roque. So, alam na natin, magbabackfire ulit kay Rocky yan. Iiyak na naman si Rocky. Ayan na, nililihis na naman nila. Ang tanong, nililihis ba talaga or kayo yung pinupuntahan ng ebidensya? 'Di ba? Kasi like that, Cabral, 'di ba? Tapos Ion Hotel, tapos Eric Yap. Ewan ko na lang talaga. 'Di ba? About naman sa mga DDS na pinagpipiesta nila na kasi ganyan, neck nyo, di ba? Ngayon nyo lang huhulihin na wala na. Hindi talaga makagets. Kasalanan ba natin yan kung natsugi yang si Cabral na yan? Di ba? Desisyon niya naman sa buhay yan or desisyon ng mga kakampi niya yan if ever may kumuha ng buhay niyan. Di ba? Yung yung nakuhang kutsilyo, di ba? Parang ang weird, di ba? There's a knife in the room. Tapos, to defend herself. Tapos biglang, di ba, tatalon. Yan nga, hindi ko naman sinabi talaga na walang possibilities na tumalon siya. Pero parang ang weird lang kasing isipin, di ba? Ipoprotect mo yung self mo. Ipoprotect mo yung self mo, di ba? Tapos, biglang kukunin mo yung buhay mo.
'Di ba? Like, takot ka sa heights, tapos biglang tatalon ka sa, heights din. Like, what the heck, man? 'Di ba? Kayo na lang din bahalang humusga sa part na yun, So, ang interesting part dito is ito talaga. Itong Eric Yap, may-ari ng Ayon Hotel, binenta, 'di ba? Hindi sila estranghero sa isa't isa, may connection, 'di ba? So, sobrang daming connection, par. Sobrang daming connection. Then, yun nga, syempre, may na yung natin dito, na, yun nga, malinis. 'Di ba? Na yun talaga yung nangyari. Pero, men, lagi din nating tandaan, na yung pinaka-goal sa fake death is magmukhang malinis yung death. 'Di ba? So, the more clean siya, or parang, sobrang smooth lang, yun nga, hindi mo rin mawawala sa taong bayan yan na magduda sila. Kasi yun nga, paulit-ulit, meron na nag-fake death sa atin. And then yun nga, sino yung nag-fake death sa atin? Si Maslog. Diba? So sana sana makuha talaga natin yung pinakasagutan naman din. Sana hindi lang magtapos kay kay Cabral talaga. And then yun nga yung cellphone. So sinawali pa talaga, pero yeah, ewan ko na lang. Bahala kayo dyan. Kayo na balang umusga. So anyways, hanggang dito na lang muna. So again, JP Amazing Stories. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, Filipino IC Billionaire News Channel. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.